Okay, maraming salamat. Okay, so ulit, bago po tayo magsimula, pwede ko po bang maanyayaan ang ating mga mag-aaral na magbukas ng kanilang camera? Christine, Christina, Nadine, Kevin, and Marcia. Okay, maraming salamat. Okay, so para atin na pong simulan ating talakayan ngayong araw, simulan mo muna natin ito sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kaming lahat na mag-aaral na magkaroon ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga leksyon na itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na ito na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang magkaroon sila ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat nilang ituro. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan at kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so handa na po ba ang lahat? Para naman sa ating attendance, so bilang panuto ng guro, sasabihin ng mga mag-aaral ang kanilang pangalan at motto sa buhay. So tatawagin ko na lang po kayo isa-isa. Halimbawa po nito ay, kunwari, ako po si Teacher Prince at ang motto ko ay habang may buhay, may pag-asa. Naintindihan po ba mga mag-aaral? Pwede po kayong mag-open mic para sumagot kung naintindihan po ba ang ating gagawin para sa ating attendance. Okay, so naiintindihan. Okay, maraming salamat. Okay, so pwede ba tayo magsimula kay Vincent? Ano po, teacher? Kapag pag gusto may dahilan. Kapag ayaw may dahilan. GDP ko. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, JD. Next naman kay Christine. Magandang umaga po. Naririnig po ako. Christine, hindi kayo naririnig. Salamat po. Ako po si Christine at ang motto ko po ay ang buhay ay parang karera. Vroom, vroom. Okay, totoo yan. Buhay parang karera. Maraming salamat. Next naman ay si Christina. Magandang umaga po, teacher. Ako po si Christina at ang motto ko po ay hindi pa sobrang luma. Time is gold. Salamat po. Okay, maraming salamat. Sunod naman ay si Nadine. Nadine, andyan ka ba? Yes po. Okay. Ako po si Nadine at naniniwala sa kasabihan na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Okay, maraming salamat. At panghuli naman ay si Kevin. Kevin, di namin marinig ang iyong boses.
Kung hindi kaya ng mikropono, pwede mong ilagay sa ating chat box ang iyong pangalan at ang iyong motto. At inulit ng guro, pakibuksan po natin ng ating mga camera para nakikita din po kayo ng guro. Kevin, maaari mo nang ilagay sa ating chat box, okay? Okay, para naman sa ating classroom rules, maaari bang may magbasa? Okay, go ahead na din. Ayan. So, classroom rules. A. Akda sa pakikinig. Makinig ng mabuti sa klase. K. Kalinisan. Pulutin ang mga kalat. D. Disiplina. Ipatupad ang tamang asal sa loob ng klase. A. Asal. Ipakita ang respeto sa guro at kaklase. Okay, maraming salamat na din. So since tayo ay nasa online class, so pagdating sa kalinisan, pwede nyo ding pulutin yung mga kalat na kung meron man sa inyong mga kinaupuan ngayon. Okay, maraming salamat na din. Okay naman, sa ating layunin para sa araw na ito, may maaari bang magbasa para sa klase sa ating gagawing layunin? Okay, Amira, maraming salamat. Layunin. Una, natutukoy ang mga detalye, tekstong pampanitikan. Pangalawa, napagtitibay ang kritikal na pag-unawa at nasusuri ang tekstong pampanitikan. Ngayon, para sa ating layunin, katulad ng binasa sa atin ni Amira, ating tutukuyin ang mga detalye ng tekstong pampanitikan. At kailangan nating mapagtibay ang critical na pag-unawa at kailangan din nating masuri kung ano ba ang mga tekstong pampanitikan. Okay? Ngayon, para naman sa ating tinatawag na icebreaker, pinamagatan nitong hulaan mo ang mga salitang walang kabuluhan. O in English, ito yung mga gibberish word. So, familiar ba kayo sa gibberish word? Maaari kayo magbigay ng go ahead, Christina. Pasensya na po, teacher, na pindot lang. No worries. Okay lang yan. Okay. Okay, magaling dahil kayo familiar. So ngayon, okay, so ito ngayon ay uhulaan nyo kung ano yung mga salitang ipapakita ng guro. So, nakikita ba ang aking screen sa inyong mga... Okay, very good. Okay, so atin ang sisimulan. Okay, para sa unang salita, may nakakalam ba? Ano ang ibig sabihin nito? Okay, Christina. Subukan ko lang po, teacher. Haiku. Pakiulit. Haiku. Haiku. So, tingnan natin kung haiku ba, kung tama ba. Okay, tama. Magaling, Christina. Magaling. Okay, so, pangalawang salita naman. Christine. Try ko lang din po, sir. Akda po. Tingnan natin kung tama ba si Christine. Magaling, akda. Magaling. Okay, para sa ating pangatlong salita. Francine? Tangka po. Pakiulit. Tangka. Tangka. So tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Francine.
Okay, magaling, tangka. At para naman sa ating pang-apat na salita, may nakakaalam ba nito? Okay, JD? Ano po, teacher? Panitikan po. Panitikan. So, tingnan natin kung tama ba si JD sa panitikan. Okay, tama. At para naman sa ating panghuling salita, may nais ba magsagot? Christina. Susubok lang po ulit, teacher. Tanaga po. Tanaga. Tingnan natin kung tanaga ba. Okay, magaling. Tanaga. So, napakagaling natin mga mag-aaral. Nahulaan nila lahat ng mga salitang ipinakita ng guro. Magaling. Okay. So, dahil tapos na tayo sa ating brain icebreaker, tayo naman ay pumunta sa ating paunang gawain. So, para sa paunang gawain ng guro, maaari bang may magbasa nito sa klase? Kevin, maaari mo bang basahin ang panuto ng ating gagawin? Yes po, teacher. May ipapanood ang guro sa klase ng 3 uri ng maikling tula. Kailangan hulaan ng klase kung ano ang pamagat at tema. Okay, maraming salamat, Kevin. So, nakuha po ba ng klase kung anong ating gagawin para sa ating gawain ngayon? Pwede po kayo magbigay ng heart react or thumbs up. Okay, magaling, maraming salamat. So ngayon, kailangan yung, again, kailangan yung panuorin at hulaan kung ano yung pamagat at tema ng may papanood ng guro. Okay, handa na ba? Okay, para sa unang aktibidad. Dapat nating ingatan ang kalikasan ating tahanan. Okay, may maaari bang gustong sumagot o kailangan pang ulitin ulit ng guro? Okay, so ulitin ko ulit ha. Dapat nating ingatan ang kalikasan ating tahanan. Okay, so may nakakaalam ba kung ano ang pwedeng pamagat at tema? May gusto bang sumagot? Nadine? Ano po, about po siya, tungkol po siya sa kalikasan, and yung title po siguro ay pag-iingat sa kalikasan. Okay, pag-iingat sa kalikasan at ang tema ay kalikasan. So, may iba pa bang kasagutan aside sa binigay ni Nadine? May iba pa bang gustong sumubok? Okay, kung wala na, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Nadine. Dapat nating ingatan ang kalikasan ating tahanan. Pinamagatang pahalagahan. Okay, so ang pamagat pala ng unang ipinalabas ng guro ay pahalagahan. At ang tama naman, ang sinabi ni Nadine na ang tema nito ay kalikasan. Okay, so para naman sa pangalawang gawain. Dapat nating ingatan ang kalikasan ating tahanan. Pinamagatang pahalagahan. Habang yakap ang hangin, katahimik ay damhin. Dinggin mo mahal, puso kong umihiyaw. Ngalan mo'y sigaw. Okay, nakuha ba?
So ulitin ulit ng guro. Dapat nating habang yakap ang hangin, katahimik ay damhin. Dinggin mo mahal, puso kong umihiyaw. Ngalan mo'y sigaw. Okay, so meron bang gustong magbigay ng kanilang kasagutan kung ano kaya ang pamagat nito at ano ang tema? May Amira, gusto bang subukan kung anong sa tingin mo ang pamagat? Subukan ko lang po, teacher. Siguro po yung tema niya ay tungkol sa pag-ibig. Kaya ang naiisip ko pong pamagat ay pagmamahal. Pagmamahal. Okay, maraming salamat, Amira. Meron pa bang gustong sumubok? Maliban kay Amira, mayroon pa bang gusto? Christina, gusto bang subukan? Kung ano sa tingin mo ang pamagat at tema? Magandang umaga po ulit, teacher. Pwede pong ang pamagat nito ay pag-irog, tas ang tema po siguro ay masidhing pagmamahal po. Masiding Salamat. pagmamahal. Okay. Pag-irog at masiding pagmamahal. Okay, pwede din. Maraming salamat. Meron pa bang iba? Okay, so kung wala na, tingnan natin kung ano ba ang pamagat nito at ang tema. Habang yakap ang hangin, katahimik ay damhin. Dinggin mo mahal, puso kong umihiyaw. Ngalan mo'y sigaw. Pinamagatang awit. Okay, so ang pamagat ng pangalawang gawain ay awit. At ang tema naman ito ay tungkol sa pag-ibig. So tama si Amira. At tama naman din ang sinabi mo, Christina, dahil konektado din naman ito tungkol sa pag-ibig, ang tema na iyong binigyan. Okay, para naman sa ating panghuling gawain. Hayaan mong tangayin ng malakas na hangin. Puso kumang nabitin, pagtangis lang ang bilin. Habang yakap ang hangin, katahimik ay damhin. Dinggin mo mahal, hayaan mong tangayin ng malakas na hangin. Puso kumang nabitin, pagtangis lang ang bilin. Habang yakap ang hangin, katahimik ay damhin. Hayaan mong tangayin ng... Okay, so para sa panghuling gawain, ano sa tingin nyo kaya ang pamagat nito at tema? Christine, maaari mo bang ibahagi kung ano sa tingin mo ang pamagat at tema? Try lang po. Feeling ko po yung title po is Tangayin, tapos yung posibleng tema po ay pagkalungkot. Kalungkot. Maaring ito ang tema. Mayroon pa bang iba? May iba pa bang gustong sumubok? JD, maaari mo bang ibahagi ano sa tingin mo ang pamagat at tema ng ating panghuling gawain? Siguro po siguro po parang nangungulila po na sa pag-ibig. Okay. So, pangungulila. So, maaring pangungulila. So, tingnan natin kung ano ba ang pamagat at ang tema. Hayaan mong tangayin ng malakas na hangin. Puso kumang nabitin, pagtangis lang ang bilin. Pinamagatang tangayin. Okay, so ang pamagat pala ng panghuling gawain ay tangayin at ang tema nito ay tungkol pa rin sa pag-ibig. Okay, so ngayon naman may mga nais ba kayong itanong patungkol sa gawain na ating ginawa? Okay, so kung walang mga katanungan, ang guro ang magtatanong. So, sa tingin nyo, ano-ano ang inyong napansin sa pinanood at pinakinggan ng mga tula?
Meron gusto magbigay ng kasagutan? Nadine. May sukat at tugma po. Okay, may sukat at tugma. Ano pa? Maliban sa sukat at tugma, meron pa bang iba? Ano ang kanilang ano ang mga napansin sa mga gawain na ipinakita ng guro? Kevin, meron ka bang gustong ibahagi sa ano sa tingin mong yung mga napansin? May tema po, teacher. May tema. Okay. Okay, so may tema. Maraming salamat. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa ba kayong mga napansin sa inyong napanood at napakinggan? Go ahead, Christina. Ano po, teacher, may iba't iba po silang haba po. Okay, so may iba't ibang haba o sukat katulad ng sinabi kanina ng ating kaklase. Okay, at maliban dito, sino pa? May iba pa ba kayong napansin? Okay, so kung wala na, kung ikukumpara natin ang bawat tula na inyong napanood o yung tula na pinanood sa inyo ng guro, ano kaya kanilang pagkakatulad o pagkakaiba? Lalo na sa tema na sinabi nyo at sa estilo. May maaari bang magbigay ng kanyang iniisip kung ano kaya ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba? Lalo na pagdating sa tema ng bawat tula. Okay, Christina? Siguro po, teacher, yung pagkakaiba po nila is yun sa tema po kasi po yung una ay kalikasan, yung dalawa naman po ay tungkol sa pag-ibig. Tapos ang pagkakapareho rin po na napansin ko sa kanila ay pare-pareho nga po silang may tugma, pero yung pagkakaiba po siguro ay yung haba. Meron pong 3 linya lamang, merong 4 na linya. Yun po. Okay, maraming salamat. So, katulad ng napansin ni Christina, pare-parehong may tugma at nagkakaiba naman sila pagdating sa haba ng bawat tula. Okay. So, maliban dito, meron pa bang gustong magbahagi ng kanilang napansin? Lalo na kung ikukumpara natin ang mga tula na ating napanood. Christine, mayroon ka bang naisip kung ano ba ang kanilang mga pagkakaiba? Para po sa akin, yung pagkakapareho po na napansin ko ay yung tugmaan po. Tugmaan. Okay. Paano ng pagdating sa kanilang pagkakaiba? Ano kaya sa tingin mo ang pagkakaiba na meron sila? Ako pa rin po ba, sir? Yes. Yung pagkakaiba po is, kagaya po ng nabanggit kanina, may iba-iba po silang tema at damdamin po na pinapakita. Okay, so iba-ibang tema at damdamin. Okay, magaling. Maraming salamat. Okay, so sa nakikita natin ang pagkakapareho na inyong mga napansin sa ating napanood, pare-parehong may tugma. At inyo namang napansin sa pagkakaiba ay ang mga tema at damdamin na ipinapakita sa bawat tula. So ngayon sa inyong palagay, ano yung emosyon o damdamin ang meron sa bawat tula? At paano ito nakakapekto sa inyong personal na interpretasyon dun sa mga tulang inyong nabasa o napakinggan? Marcia, maaari mo bang ibahagi
ano sa tingin mo ang emosyon o damdamin na meron doon sa bawat tula? At paano ito nakaapekto sa interpretasyon mo doon sa mga tulang ating ginawa? Marcia? Okay, meron bang gustong magbigay ng kanilang paningin or ano sa tingin nila or palagay kung anong mga emosyon na meron sa mga tula na pinakita ng guro? Nadine, ano sa tingin mo ang emosyon na meron sa bawat tula at paano siya nakaapekto sa interpretasyon mo? Lalo na nung inalam mo kung ano kaya ang pamagat nito at ano ang tema. Ano po, teacher, yung una po ay malumanay lang, kaya parang nakaka-engganyo na sundin, na ingatan yung kalikasan. Yung pangalawa po nakakalungkot po, teacher, kasi about po siya sa pagmamahal. Lalo na po yung pangatlo, teacher, na parang nasawi po yung sa pag-ibig po yung emosyon. Okay, maraming salamat. So, una, malumanay, pangalawa na ay nakakalungkot, at ang pangatlo naman ay patungkol din sa parang pagiging heartbroken. So sa tingin mo, nagkaroon ba ito ng apekto sa iyong pag-interpreta kung ano yung magiging pamagat ng tulang yung napakinggan, Nadine? Ano po, may epekto po siya sa akin kasi naramdaman ko din po yung kung ano po yung gustong imensahe ng author sa akin. Katulad po na parang malungkot siya, nalungkot din po ako. Maraming salamat, Nadine. Okay, so katulad nga sinabi ni Nadine, so naapektuhan daw siya sa emosyon na meron doon sa tula. Kaya naapektuhan din ang interpretasyon niya kung ano ba ang magiging pamagat at tema ng mga tula. So, meron pa bang gustong magbahagi ng kanilang kasagutan? Meron pa ba? Amira, gusto bang magbahagi kung ano sa tingin mo or ano sa palagay mo ang emosyon at paano ito nakaapekto lalo na sa pag-isip ng magiging kasagutan doon or magiging pamagat at tema ng mga tula? Sa tingin ko po, iba-iba yung emosyon na pinakita doon sa mga tula. Tulad na lamang po ng pagiging masaya, tapos yung sa tungkol po sa kalikasan naman parang pagiging malungkot po dahil sa nangyayari sa kalikasan. Sobrang nakatulong po yung pagkakaroon ng emosyon sa pagbibigay ko po ng interpretasyon doon sa tula kasi dahil po doon nagkakaroon na po ako ng pangunahing kaisipan kung ano po ba yung gustong ipahiwatig ng mga tula. Okay, maraming salamat. So, para naman kay Amira, na may iba-ibang emosyon daw ang mga video na ating napakinggan at minsan may pagiging masaya, maging malungkot, at para sa kanya nagkakaroon ito ng dahilan upang magkaroon siya ng pangunahing kaisipan kung ano ba ang mensahe na pinapadala ng isang tula. Okay, so kung tatanungin ko kayo, ano sa tingin nyo ang pinakakailangan na katangian ang dapat mong taglayin bilang mambabasa o tagapakinig ng tula upang mas maunawaan mo ang bawat mensahe ng tula? Ano sa tingin nyo ang pinakakailangan na katangian natin? Or katangian nyo upang maintindihan nyo kung ano yung mensahe dun sa tula na gustong ipahiwatig ng may akda? Gwen? Pagiging mapagmasid po sa mga tekstong nakalagay sa tula. Okay, pagiging mapagmasid. Ano pa?
Christine? Sir, para po sa akin ay pagkakaroon po ng critical na pag-iisip dahil kapag po kasi tula, hindi po nito direktang sinasabi yung gusto po nitong iparating. May mga malalalim po na kahulugan po na sinusulat po. Okay, maraming salamat. Critical na pag-iisip. So, maliban sa critical na pag-iisip, ano pa ang maaari nating taglayin? Maliban sa critical na pag-iisip at pagiging mapagmasid. Christina? Siguro po, teacher, yung mahusay na pagsuri po sa tono o kaya dun sa mga salitang binigyang diin po ng tula. Yun po. Okay, so mahusay na pagsuri. Magaling, magaling. Ano pa? Ano sa tingin nyo ang kailangang katangin? Lalo na nung lalo na nung inuulaan yung pamagat. Ano kaya sa tingin nyo yung kailangan pa nating taglayin na para yung maintindihan natin na okay, so ito pala yung pamagat niya at ito yung tema. Amira? Siguro po, teacher, bukod po sa pagkakaroon ng critical na pag-iisip, kailangan rin po natin magkaroon ng malikhaing pag-iisip. Kasi po, kasabay po nun ang pagkakaroon ng critical para mas makita natin kung ano yung pinapahiwatig ng tula po. Okay, maraming salamat. Malikhaing pag-iisip. Kung paghalo-haluin natin itong lahat, yung pagiging mapagmasid, critical na pag-iisip, mahusay na pagsurit, malikhaing pag-iisip, ano kaya sa tingin nyo yung isang pinaka-importanteng katangian para maintindihan natin yung mga tula? Lalo na, kunwari, kung ikaw ay isang manunulat, ano sa tingin mo ang katangian na meron ka maliban sa pagiging mahusay sa pag-iisip? Ano sa tingin nyo ang kinakailangan? Ano sa tingin nyo? May maaari ba magbigay ng kanyang kasagutan na din? Mayroon ba, Nadine? Teacher, pwede po pa ulit po ng tanong? Nagdalag po kasi sa akin eh. Okay, so ang katanungan ay kapag meron na tayo ng mga katangiang ito yung pagiging mapagmasid, critical na pag-iisip at mahusay na pagsuri ng malikhaing pag-iisip, ano sa tingin mo yung parang pinaka-mas importante na magiging kapartner nito para mas maintindihan natin yung mga tulang pinipresenta o yung mga tulang ating binabasa? Pagpapahalaga po, teacher. Pagpapahalaga. So, aside sa pagpapahalaga? Teacher, pagpapahalaga po at critical na pag-unawa. Okay, pagpapahalaga at critical na pag-unawa. Maraming salamat. Okay, Christine? Teacher, subukan ko lang po. Okay. Siguro po, isa pa po dito ay yung pagkakaroon po ng kaalaman po sa iba't ibang uri ng tula po. Okay. Pagkakaroon ng iba't ibang kaalaman. Okay, maraming salamat. So, ngayon kung ating babalikan yung mga gawain na ginawa natin kanina, so lahat ito ay napaka-importante, yung pagiging mapagmasid, lalo na yung mga salitang ginagamit ng may akda, at critical na pag-iisip. Kailangan din nating maging matalas, lalo na sa i-internalize or yung pag-interpreta ng mga idea na binibigay ng may akda, at malikhaing pag-iisip. Napakaganda ito, lalo pag ikaw ang gumagawa ng akda, kailangan mo magkaroon ng malikhaing pag-iisip upang maipakita mo kung ano yung mensahe o yung nararamdaman mo.
At pang-apat naman, pang-lima, ang pagpapahalaga at critical na pag-unawa. So importante din ito, lalong-lalo na yung critical na pag-unawa. Kasi kung basta lang babasahin natin at ibabase natin yung ating kasagutan or interpretasyon sa kung ano lang yung nakasulat at sa tema nito, medyo may hirapan tayong alamin kung ano ba yung totoong pinupunto ng may akda. Kaya mahalaga ang magkaroon ng critical na pag-unawa at pagpapahalaga. At ang panghuli naman ay pagkakaroon ng iba't ibang kaalaman. Which is ito naman ay katambal ng malikhaing pag-iisip. So kailangan magkaroon tayo ng iba't ibang kaalaman upang makagamit tayo ng mga matalinghagang salita na angkop dun sa tula na ating ginagawa. Okay, so naintindihan ba? May mga katanungan ba patungkol sa mga gawain na inyong ginawa? Mari ba makakita ng heart react kung wala nang mga katanungan? Okay, maraming salamat. Okay, so ngayon naman ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. So ito ay pinamagatang mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. Ito ay nakafocus sa haiku, tanaga at tangka. Ito yung mga hinulaan nyo yung sa ating icebreaker kung ano yung mga klaseng gibberish word. Okay, so bago tayo pumunta mismo sa kung ano ba ang pagkakaiba ng tangka, haiku at tanaga, ating munang bisitahin ang pinagmula ng panitikan sa Pilipinas. So nung panahong nasakop tayo ng mga Hapon ng 1941 hanggang 1945, pinatigil ang paggamit ng wikang Ingles dahil sa mga Hapon ay may galit sa mga Amerikano. Kaya ayaw nilang makitaan ng bahid na Amerikano ang Pilipinas, kaya ipinitigil nila ang wikang Ingles na siya namang nagbigay daan sa paggamit ng wikang Pilipino. Ngayon, nung nasakop na nila tayo, ipinakilala nila sa atin ang dalawa sa kanilang uri ng tula, ang haiku at tangka. Na ang naging parang idea nila or parang goal nila, bakit nila ipinakilala ito, para gamiting sa pagtataguy ng pagpapalitang kultura at pagpapaunlad ng kaunawaan. So ito yung parang goal nila kung bakit nila ipinakilala sa atin ang haiku at tangka. Ngunit, bago pa man sila dumating, meron ng sariling akda o uri ng tula ang mga Pilipino at ito ang tanaga. So ito ang tulang Pilipino at ginawang kasangkapan ng mga praile upang ituro ang relihiyon. So kahit nung panahon pa ng nung panahon na sinakop tayo ng mga Espanyol, meron na ang tanaga. Ngunit mas ginagamit ito ng mga praile upang ituro ang relihiyon sa mga Pilipino. Okay? So may katanungan ba regarding sa pinagmula ng panitikan? Okay, so kung walang katanungan, ito naman ang mga panitikan sa panahon ng pananakop or yung mga tema. So sa panahon ng pananakop ng Hapon, umiikot sa mga temang ito ang mga idea ng pagsulat ng mga tula. Unang-una ay nasyonalismo. Pangalawa ay bayan. Pangatlo, pag-ibig. Pang-apat naman ay buhay sa baryo. Pang-lima ay pananampalataya, relihiyon at sining. Okay? So, dito naman tayo sa uri ng panitikan. So, magsisimula muna tayo sa haiku. So, ang haiku ay tula na may malayang berso o taludtod. At ang karaniwang tema nito ay kalikasan o pag-ibig. So, ibig sabihin, pag sumusulat ang mga tao noon ng haiku, karaniwang tema nila ay nakafocus sa kalikasan o pag-ibig. At binubuo ito ng 3 linya na may 17 panti o 757. So halimbawa, ito. Halimbawa, handang languyin, dagat ng kamatayan, kapiling ka lang. Okay? So, ito naman, itong sa kabila, 575. So, kung magtatawag, bakit iba siya? Ayan. Ay, sorry. So, dito naman, so 575 din siya. So, binibini ko sa punot dulo sa'yo lang ang puso, sa'yo lang ang pusong to. So, sa panahon ng mga Hapon,
or sa kultura ng mga Hapon, kapag sumusulat sila ng haiku, laging naka-format siya ng 575. Ngunit nung ginamit ito sa paggawa ng mga Ingles na mga tula, binago ng mga manunulat ang format niya. Pwede siyang 755 or 5577. As long as pasok pa rin ang 17 pantig. Kasi sinasabi nila kung susundin lang nila ang forma ng 575, magkakaroon siya ng parang limitasyon sa idea or salita na gusto nilang sabihin. Kaya nung inangkop nila ang haiku sa pagsulat ng tulang Ingles, iniba nila yung forma, pero andun pa rin yung 17 pantig. Naintindihan ba? Pwede ba akong makahingi ng thumbs up reaction kung naintindihan at pwedeng mag hands up kung may katanungan? Okay, pagpasensya nyo na at nawala ang guro. Okay. Okay, so ang sunod naman ay ang tangka. So ang tangka naman ay ang pinakaluma at sikat na uri ng tula ng mga Hapon. At ang karaniwang tema kapag sinusulat nila ito ay patungkol sa pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. At binubuo naman nito ng 5 linya na may kabuuang 31 pantig na may forma siyang 57577 or 57775. So halimbawa nito ay ang pagbabago tulay sa nakaraan tungo sa hinaharap kasabay ang pagbago ng pagkatao. Okay, so sa pagsulat naman ng tangka katulad ng sa haiku, pwede siyang magkaiba-iba ng struktura, ngunit dapat andun pa rin ang binubuo ng 5 linya at may kabuang 31 pantig. Naintindihan ba? Okay, para naman sa Tanaga, isang klasikong tulang Tagalog na nagmula sa Pilipinas, katulad ng sinabi ko kanina. At ang karaniwang tema na ginagamit ay pag-ibig, kalikasan, pamilya o isyong panlipunan. Binubuo naman ito ng 4 na linya at bawat linya ay may 7 pantig at tugma na AAA, ABB, ABBAO, ABAB. So halimbawa, walang mas hihigit pa sa aking sinisinta, lubhang napakaganda, siya lamang sapat na. Okay, so dito may mabilis lang tukuyin kung Tanaga ba o anong uri ang isang tula dahil sa Tanaga puro 777 lang siya. Okay? So may malayang paggawa ng malayang pagbibigay ng mga ideya hanggat pasok pa rin siya sa 7 pantig at 4 na linya at may 7 pantig bawat linya. So may mga katanungan ba patungkol sa uri ng mga tula? May mga katanungan ba? Mari ko bang Okay, so maraming salamat klase. At dito lang po magtatapos ang ating talakayan ngayong araw tungkol sa mga akda sa panahon ng mga Hapon.
All right. Congratulations, Teacher Prince. Thank you, everyone, for joining us in our values integration demonstration. So, kung kaya sana magbukas ng camera, I hope you can open your cameras. And just to quickly tell everyone yung purpose bakit po namin to ginagawa is because um, meron kaming subject na values integration kung saan inaaral namin kung paano kami mag-integrate ng values sa iba't ibang subject area so that we can better teach values hindi lang sa values education na subject kung hindi sa iba din na subjects. So with that, I would like to thank everyone. Salamat po sa pagdalo sa demonstration teaching ni Teacher Prince. So siguro before you end, okay lang ba? Pwede ba type lang kayo ng one word reaction lang for the students? How was it like to join us in our demonstration teaching? Yan, for the students, mahusay. Go ahead, you can type up one word lang so that we can hear your responses as well. Nakatutuwa. Okay. Ayun, kami ay natutuwa din na kayo ay natutuwa kasi ito yung mga ano ba, parang mga attempts lang namin in trying to teach the subject of Filipino. So for the Filipino majors there, maraming salamat sa pagsama sa amin. Magaling. Thank you. With that being said, maraming salamat for the students who joined us. You may now leave the room. Photo Salamat muna. Jello. Yes? Sa evaluator po, wag po muna kayong umalis. Thank you Yes. po. The students lang po ang aalis. Evaluators, stay po, manatili. Mainam sa presentasyon. Maraming salamat. Ayan. Teacher Prince, ang mga guro ba dito ay ang mga evaluators mo na at kaklase? Francine, isa sa evaluator ko si Amira, di ba? Nag-leave siya. Pwede pasuyo, pasabi, balik muna siya. Thank you. Ayan. So, habang hinihintay natin si Teacher Amira, thank you po sa mga evaluators na nandito. Alam namin, mahirap ituro ang mga subjects ninyo. Ito, mere attempts lang talaga to in trying to teach and trying to integrate values in your subject. So, for this moment, as we move forward, we would like to hear your comments, your suggestions. So, sino pong gustong mauna na maghayag ng kanilang mga comments, suggestions, other recommendations for Teacher Prince? Go ahead, Teacher Francine. Hello, naririnig po ba ako? Pasensya na, maingay po yung background. Yes, audible ka. Ayun, una po, pag po sa ating guro na nagpakitang turo kanina at siguro po para muna sa mga pagpupugay, ayun po, sinubukan naman po ng guro na maging aktibo yung mga mag-aaral na maging, wait lang po,
Ayan, paumanhin po. May mga bata lang po kasi. Ayun po, no, muli, pagpupugay po dahil sinikap po ng guro na maging masigla yung mga mag-aaral at gayon na maging masigla rin po yung klase. Pagpupugay din po dahil sinikap na maging, ayun, makipag-participate po sila sa klase. Gayon na yung iba po ay nakadadanas ng mahina yung internet, hindi ganun na nakakapag-comment o kaya naman ay nakakapagsalita po gamit yung mikropono nila. At ayun, huling paghuhugay din po dahil gayon na nasa moda tayo ng online. Siguro po, no, kung halimbawa na ginamit yung pakitang turo gamit ang online class ay maalam po yung guro sa paggamit nito o pag-integrate ng teknolohiya. Ayan, para naman po sa pagpupuna, una po ay medyo mabilis po yung pacing nung bawat bawat kaganapan po. Halimbawa po, no, hindi po gano'n na nagkakaroon ng pagpapalalim doon sa bawat layunin. Halimbawa po ay yung sa may motivational activity. Bagaman na nagtatanong po ang guro kung may may katanungan o nais na linawin tungkol sa kanilang aktibidad na ginawa, para po sa akin, no, parang hindi or iniwan natin kaagad yung ginamit nilang aktibidad na patungkol o kung paano ihahatid ng guro yung talakayan. Paano ko ba sasabihin? Parang ano kasi siya, na may kulang siguro doon sa pagpapalalim kung ano ba yung integrasyon nung ginawa nilang activity patungkol doon sa talakayan. Gayon na, tapos po, medyo siguro na tagalan, ganon. Kasi di ba tinatanong kanina sa motivational activity yung ba napapansin nila doon sa mga ginamit na pahayag ba yun? Or parang kasabihan doon sa tapos ayun, halimbawa may sukat at tugma. Pero hindi ganun na nagkakaroon ng pagpapalalim. Pero paano na lang po siguro ako kasi ngayon na bilang na-invite kasi ako ngayong evaluator, hindi ko po kasi ganun kagamay yung mundo o takbo ng pagpapakitang turo o yung isang halimbawa na integrasyon sa values kasama yung Filipino. Siguro po naninibago din ako kasi iba po kasi yung sa proseso namin. Pero ayun, kanina din po, parang nagtaka ako kasi nagpagawa ng icebreaker pero meron pa palang gawain. So parang more on parang magkaiba yung gawain. Pero ayun, parang hindi nagkakaroon ng pagpapalalim. Siguro po, no, siguro para sa pagpapaunlad, mas mainam kung yung halimbawa na gagamit ng icebreaker, gano'n. Siyempre, energizer, gano'n. Kung halimbawa, minsan, ginagamit din po kapag tawag dito, magsisimula sa klase. Maaari naman po siguro, no, na maugnay natin yung motivational activity doon sa mismong tawag nito, yung panimulang gawain nila bago sa pagtalakay. Tapos doon naman po sa parte ng nilalaman, ayan, ayos naman po yung sa usapin ng visual, nakikita naman malinaw at pero ayun, matanong ko lang po ulit, no, anong grade nga po ulit ito? Grade 8.
Ayun, grade 8. Sa grade 8, tama naman yung alignment doon sa kasanayan na ginamit. Pero ayun, yung pinaka-main po talaga sa akin siguro ay yung kakulangan doon sa pagpapalalim ng talakayan. Kasi may iba kasi na baka hindi pa nila nauunawaan, pero sumusunod na agad tayo doon sa dapat kasi syempre po 'di ba meron tayong layunin na dapat talagang itatalaga sa araw na iyon. Pero po kasi hindi natin iyon matataya kung bawat mag-aaral ba ay nakikater natin. Kasi parang yung iba hindi natin sigurado lalo na't online kung naunawaan ba talaga nila yung nasa talakayan. At so, nabanggit ko rin po kanina yung layunin, no? Medyo parang nagkaroon lang po ako ng confusion siguro kasi parang lahat po ng bahagi ay pwede pong pabalik sa layunin yung slide. Sige po. Ayun. Para po kasi yung order niya na doon sa may HOTS, yung higher thinking order, po, hindi siya ganun na magkakasunod. Halimbawa ay yung sa una, okay naman po, natutukoy ang mga detalye. Tapos, ayun din po. Siguro sa bahagi ko na lang din po yun. Pero, medyo, may, lang, parang kulang po kasi hindi gaanong detalyado yung nakasaad na layunin. Natutukoy ang mga detalye ng po ba? Detalye ng tekstong pampanitikan. Kasi parang may kulang na salita, detalye, tekstong pampanitikan. Ayun, baka kasi magkaroon ng pagkalito rin yung mag-aaral. Dapat yung nakikita po kasi nababasa, syempre, di ba? Ayun yung mauunawaan nila. Tapos sa pangalawang layunin na pagtitibay ang kritikal na pag-unawa ng po. Ayun, parang kulang kasi siya sa paksa. Dapat, hindi ko pala, hindi tamang word yung dapat. Siguro mainam po, no, na nasa layunin, nandun na kaagad yung paksang tatalakayin. Halimbawa, natutukoy yung mga detalye ng tekstong pampanitikan sa paksang haiku at tanaga. Parang ganon. Tapos, kung halimbawa na ipapasok po yung napagtitibay ang kritikal na pag-unawa sa pagtalakay ng haiku at tanaga, yung napapasok po yung paksa para hindi po naniligaw or parang napo-force na nung mag-aaral kung ano ba yung tatalakayin sa araw na yun. Tapos, sa huli po na layunin na susuri ang tekstong pampanitikan, para po kasi siya na katulad na agad nung, parang natutukoy na kasi siya eh. Yun na yung sinasabi natin. So, parang redundant na yung layunin. Pwede po bang matanong, ang ginamit po ba dito na sa pagsunod ay yung karaniwan na ginagamit na yung una? Cognitive, affective, at saka psychomotor? Yes po, nakaano kami, cognitive, affective, then psychomotor, yeah. Ayun po. Sa hindi ko po kasi nakita or medyo naguluhan ako kung ano po yung psychomotor na pinagawa. Gayon na kanina po kasi nung natapos ang talakayan, parang doon na nag-wrap up, walang paglalagom, walang naganap na pagsasanay, ganon, kung talaga bang naunawaan ng mga mag-aaral yung talakayan. Sige, ito po bang parang continuation po ba siya, yung talakayan? Anong continuation po?
Or halimbawa, ngayong araw, panibagong ano siya, hindi siya balik-aral, panibagong paksa talaga siya sa araw na yon. Opo, yung itong lesson plan panibagong ano po siya, panibagong paksa. Tapo, so para may continuation pa siya or hanggang doon lang po yun? Meron pa po siyang meron pa siyang mga activity na naabutan lang po ng 45 minutes na time. Sige po. Siguro huling komento ko na lang din po, no? Tanong ko lang din, ito po ba ay parang first day of class? Yes po, since wala kaming parang balik-aral, so parang first day of introduction ng topic. Hindi, I mean yung talagang unang-unang beses lang nagkita-kita, gano'n. Or unang klase lang sa araw na yun? Klase lang po, about sa topic. Ano po kasi, parang siguro minor na lang po, no? Na medyo nagkaroon lang din po ako ng kalituhan sa parte ng classroom rules. Kasi, hindi ko po alam. Ayun po, baka po kasi iba lang talaga yung sistema namin sa sistema ninyo. Kasi po sa classroom rules, maaari naman po na sinasabi na lang po siya ng guro para hindi po siya ganun na time consuming. Pero ayun po. Sige. Baka may iba pang komento yung ibang evaluator. Salamat po. Thank you, Teacher Francine. Sige po. Next evaluator. Maraming salamat. Ayun, hello po, magandang umaga. Una po, pagpupugay kay Teacher Prince dahil naitawid niya po kahit may mga balakid o mga internet connection na kinaharap yung mga klase niya, pero naitawid po niya yun. Bagamat naitawid no, di maiiwasan na may mga pagpupuna. Yung isang pagpupuna ko rito ay iwasan yung pagsisimula ng klase ng matagal, tapos iwasan din yung dead air sa klase, tulad na lang ng nabanggit ni Teacher Francine kanina na kapag walang estudyanteng sumasagot, pwede naman na si teacher na yung sasagot ng katanungan. O kaya naman mas ipaliwanag niya pa yung mga tanong na gusto niyang masagot ng mga estudyante. Kasi doon papasok yung pagpapalalim din ng aralin. Doon din sa simula ng aralin, nakita ko naman na naging maayos. Medyo nakulangan lang ako nung part na parang 'di ba nagpanood siya ng tula, yung Tanka Haiku. Kailangan lang siguro ng pagpapaliwanag kung tungkol saan ba yung tulang yun. Kasi baka mamaya yung mga estudyanteng nakikinig at binabasa yun ay hindi masyadong nauunawaan kung ano ba talaga yung gustong yung gustong ipahiwatig ng tula at yung mga ginamit mismong salita doon. Siguro magkaroon din ng pagpapaliwanag kung tungkol saan para maunawaan talaga kung tama ba yung pagkakaunawa ng mga bata sa mismong gustong sabihin ng guro. Tapos, habang kasi nagsasalita rin si teacher, napansin ko yung gumagamit siya ng word na parang siguro mas maganda ang gamitin na salita ay tulad ng, tas dugtong ng sasabihin. Tapos ganun din no, sa layunin, nagkaroon din ako ng confusion. Nabanggit naman ng Teacher Francine yung mga gusto kong linawin, kagaya ng natutukoy, tapos biglang natutukoy yung mga detalye ng teksto ng ganun. Napagtitibay ang kritikal, tas bigla nasusuri. So yung nasusuri at natutukoy, iisa lang siya, pwedeng palitan na yung nasusuri ng nakagagawa. Ayun na yung isang halimbawa ng psychomotor na sinasabi ni Teacher Francine kanina. Tapos dapat din maging maglagay na talaga ng specific na ah, gawain sa layunin. Kunyari, natutukoy ang mga bahagi ng tekstong pampanitikan. Anong pampanitikan? Tanka at haiku. Ayun. Natutukoy ang mga detalyeng teksto ng pampanitikan na
tanka at haiku, ganun. Napagtitibay ang kritikal na pag-unawa. Ano yung napagtitibay? So, doon natin ilalagay kung ano ba yung gusto nating ipagpatibay sa mga bata, lalo na sa kanilang kritikal na pag-unawa. Tapos nasasuri ang text ng pampanitikan. Ano yung pampanitikan yun? Siyempre, ilalagay na lang doon ay tanka at haiku. Tapos, ayun. Para naman sa sa pagpapatuloy, no? Ipagpapatuloy yung pagiging malinaw sa paglalahad ng aralin. Yung kahit na 'di ba nabanggit ko naman na hindi nabigyang pagpapalalim, may bahagi kasi doon na bibigyan naman talaga ng pagiging malinaw sa paglalahad ng aralin. Ipagpatuloy din yung paggamit ng katamtamang lakas ng boses upang maunawaan ng mga estudyante ang pinapaliwanag ng guro. Mahalaga rin yun na sa pagtuturo ng Pilipino at syempre sa mismong guro din, kailangan niya ng mas malinaw na boses. At panghuli, pag iwasan din yung kapag may mga estudyanteng hindi na kunyari may mga technical problems, pagpatuloy pa rin yung talakayan. Wag nang hintayin na mag-reconnect yung guro. Pwedeng siya, balikan na lang sa susunod. Tapos tumawag muna ng kapalit ng estudyante. Tapos babalikan na lang yung estudyanteng nag-reconnecting, ganun. Pwedeng ganun yung gawin natin kapag online yung moda ng pagtuturo sa klase. Ayun lang naman po. Salamat. Thank you, Queen. Susunod po, may isa pa bang evaluator tayo? Meron po si Teacher Amira. Ngayon ko lang na-realize, evaluator pala siya. Tinawag siya ng tinawag. Sorry. Ayun po, magandang umaga po, no? Hindi ko na po pagtagalin masyado, no? Para makapagpahinga na rin po tayo nila. Una po, pagpupugay kay Teacher Prince, no, dahil nakayanan at natapos na ang pagpapakitang turo. At pagpupugay din dahil yung ginawang pagtuturo o talakayan ay very student-centered. Mahusay yun, no? Mahalaga na kasama talaga yung mag-aaral sa talakayan, hindi lang 100% na nanggagaling kay teacher yung mga ideya. Bagkus mahalaga na nakikita natin yung pakikilahok ng mga mag-aaral. Kaya very good ka doon, Teacher Prince, kasi student-centered siya. Lahat talaga na sumasagot. Siguro, pagpupuna, kapag may mga estudyante siguro na hindi sumasagot, subukan nating i-rephrase yung tanong natin na sa paraang siguro mauunawaan nila. Tapos subukan din natin na magbigay ng konting hint. Kaya halimbawa, bago sumagot yung mga mag-aaral, para magkaroon sila ng paunang kaalaman sa kung ano ba yung hinihingi mong sagot mula sa kanila. And then, doon sa layunin, natalakay naman na ni Teacher Francine at saka ni Teacher Queen. Kami kasi sa Filipino, may proseso kami na sinusunod. Pero kasi dahil kami ay language courses, maaari namang puro kognitibo ang gamiting layunin. Kasi sabi nga ng isa naming prof, hindi porket parang, alam mo yun, nagsulat ka na, psychomotor na yun. No? Maaaring kognitibo siya. Siguro, ang naging pagtingin lang namin ay lahat ng ito ay masyadong broad, no? Masyadong malawak ang naging layunin. Tapos mag-iingat lang din tayo sa mga grammatical errors. Nakalimutan ko siya sa Tagalog, pero sige. Mag-iingat lang din tayo sa grammatical errors since Filipino at lengguwahe ang itinuturo, wika ang itinuturo natin, lalo't Filipino. Etong natutukoy ang mga detalye, tama si Teacher Francine, pwede natin siya pagsamahin o kaya naman, kung gusto mong i-retain ang nasusuri, siguro mainam na natutukoy ay nasusuri muna bago mapagtibay yung critical na pag-unawa. No? Mas mainam yon para magkaroon sila ng Maganda rin yung yung talakayan mo kanina na tinuturo mo kung ano ba ang katangian ng isang magaling na kritiko. Kasi maganda yon kasi
hindi mo basta-basta maipapasuri ang isang akdang pampanitikan nang hindi nila tinataglay ang pagkakaroon ng katangian ng isang magaling na kritiko, no? At bukod doon, siguro yung isa ko pang napansin ay yung magkaiba kasi ang panuto sa pangkalahatang gabay, no? Napansin ko na masyadong mahaba yung panuto mo na nagmumukha na siyang pangkalahatang gabay. Sikapin natin na mas paikliin, tapos kung maaari, lagyan na lang natin ng pamagat yung mga motivational activity. Kunyari, hula mo, sagot ko, yung mga ganong klaseng pamagat lang para hindi siya nakakalito. Kasi minsan, kung ano yung naging pamagat, yun na rin yung naging panuto. So, medyo i-clear natin yun sa parte na yun. And then, ano pa ba? Yung sa parte kasi nung motivational activity mo ba yun or nagpanood ka ng video, mahusay naman, no? Maganda na pinahula mo kung ano yung tema o pamagat nung mga ipinakita mo. Pero tayain din natin kasi maaaring iba ang interpretasyon ng mga bata tungkol doon sa pinapanood mo, no? Pero mahusay 'yon kasi nasusubok yung pagiging malikhain eh. Siguro pag hindi nila nakukuha yung pinakatamang sagot doon na hinihingi mo, tanungin natin bakit. Palagi at isa pa 'yon. Hindi lang basta tayo magtatanong tapos kapag nakasagot na okay na. Tanong natin kung bakit, paano mo naisip yan, bakit yan ang ibinigay mong sagot. Kasi yung pagtatanong ng bakit at paano ay mahalaga sa pagsuri sa kung critical ba nilang naunawaan yung itinuturo mo. Doon magsisimula yung pagiging mahusay nila sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng wait lang ha. Wala ka na sa buhay mo. Ayan, doon nila makikita kung tama ba yung naging nila kasi nagkakaroon sila ng alam mo yon depensa kung sakali para maunawaan mo rin kung bakit naging ganoon yung interpretation o sagot nila sa iyo. And yun lang naman sa buong talakayan, mahusay at ipagpatuloy lang. Maraming salamat po. Thank you so much sa ating Filipino majors. Ayun, alam ko po medyo marami po talaga kami mga kailangang ma-improve dahil hindi po talaga namin kasi to major. So talagang attempts lang po talaga namin to para ituro ang subjects niyo. Pero maraming salamat sa marami at mahusay na mga comments. Siguro lang din, no? Para mapabilis na lang din po yung proseso. Bigyang depensahan ko lang din po kasi tama ang sinundan na curriculum ng ating teacher ay yung matatag. So kayo po ba, Filipino majors, ano na po bang naturo sa inyo, yung K-12 or yung matatag? Nasa matatag din po kami. Yeah, matatag. Oo, no? So parang nagets nyo kung gaano ka, hindi ko masabing vague yung DLC sa Filipino. Pero iba kasi yung pagkakasulat din ng curriculum namin. So parang pagdating dun sa unpacking the learning competencies, yun yung isa sa mga challenges din namin. Since iba yung curriculum namin sa curriculum nyo. Pero thank you kasi marami kaming natutunan pagdating sa pagsusulat ng layunin galing sa inyo. Ngayon, just a question lang, teacher. Sorry dahil medyo tumatagal tayo. Would it be okay for you to stay? Or gusto nyo na po bang umalis? Or would you like to hear the comments from the perspective ng VE? Kasi sige lang po, okay lang. Okay lang ba? Okay. Sorry we took too much of your time pero maraming salamat sa pagstay. Ito yung mga comments
sa perspective ng VE. Una sa lahat, continue tayo, Teacher Prince. Ayun, great job for sa pakitang turo mo. Alam ko medyo mahirap talaga yung prosesong to, lalo na ngayon individual siya, tapos ibang subject yung tinuturo. Great job for Tech Integ. Daming Tech Integ. Gumamit ka ng classroom screen, gumamit ka ng word wall. So word wall mo may timer pa, so good yun for time management. Susunod, yun yung kagaya ng sinabi ng ibang teachers, you tried your best to be engaging sa ating mga students. Even dun sa attendance, 'di ba? You wanted to hear yung mga motto nila sa buhay, one way of getting to know them and really engaging them. And susunod, for an online demonstration teaching, I think maganda rin yung nag-record ka ng poems tapos visual siya. Kasi you could have chosen to class, basahin niya yung nasa screen. Pero ikaw mismo yung nag-record, nilagay mo sa moving background. So, nakakatulong yun sa parang pag-shift ng minds ng students, lalo na kapag nakatapat lang sila sa screen. Tapos, sa Chalk Talk mo din, pinag-iwalay mo yung student responses. That's good. Tapos, gumamit ka ng graphic organizer, lalo na nung sa history part, para hindi lang parang kunwari iisang paragraph nilagay mo. Tapos, ina-explain mo lang sa students. Mas ginamitan mo siya ng graphic organizers para mas maging effective ka visually. So, I think dun sa part na yun, okay naman siya. Kagaya ng sinabi ng ibang teachers din, mahusay sa paggamit ng Tech Integ. So, hindi ka sumabak ng demo teaching ng first time mong gagamitin yung mga apps, pero pre-practice mo siya, alam mo kung paano mo siya gagawin. So, good job for that. Ito din, sorry, last na. Alam ko mahirap to at medyo imposible to kapag matagal ka na nagtuturo. Pero great job kasi positive yung demeanor mo. Nakita ko nakangiti ka from the very beginning. Kapag totoo ka nang nagtuturo sa field, hindi laging masaya. Pero great job for doing your best na maging positive. Lalo na nung na-disconnect ka sa Meet. Yun yung for continue. Marami kang continue. And also, ito naman, lipat tayo dun sa avoid. Sabi ko na kanina, improve unpacking yung learning competency. So, isa yun sa mga kailangan nating matutunan as teachers. Paano tayo magsusulat ng mga objectives para maturo ng mainam at ma-meet natin yung learning competency, no? Susunod, hindi ko alam kung pero based sa sinabi ng ating mga Filipino majors na medyo iba yung proseso nila sa proseso na ginawa mo. So maybe may something dun sa LP. Baka mas aligned, baka yung nagamit mong LP o nahanap mo sa internet na LP ay hindi kasing tugma sa ginagamit nila sa Filipino. Kaya mas naging iba yung proseso. Susunod, ito yung siguro isa sa mga susi para masolusyonan mo yung mga mga comments ng ating Filipino majors, improve transitions between phases. So kasi 'di ba yung LP natin dapat naman talaga tahi-tahi yan from beginning to end, 'di ba? Dapat tahi-tahi yan. So yung mga estudyante mo, hindi naman nila alam yung mga mangyayari. Ikaw alam mo yung alam mo kung bakit ito yung nilagay mo sa una, tapos ito yung susunod. Ngayon, para maintindihan nila yung daloy na yun, kailangan ikaw mismo as a teacher, alam mo kung paano mo i-connect yung una, yung una mong gagawin sa susunod, para makita kung paano mo pinapalalim pa talaga yung kaalaman ng mga bata. Kasi nakita ko naman kung paano mo yung trinay gawin sa LP mo eh. Pero sa execution nun, hindi siya makikita kung hindi maganda yung pag-transition mo. Susunod, medyo matagal yung pangkatang gawain. Mabilis sana yung motivation activity kasi medyo napahaba yung pangkatang gawain. Tapos, meron ka ring mga Tech Integ na hindi nagamit or hindi nalagay sa LP mo. Yung classroom screen, wala siya sa LP. Yung Padlet, I think Padlet na nakalagay sa LP, hindi mo siya na-execute. Tapos, for your Chalk Talk, okay siya nakasegregate sana. Kaso, sana nilagyan natin ng titles pa din
para hindi nawawala yung mga estudyante kapag babalikan nila. Kunwari, may tanong ka kanina, di ba, na, saglit, hanapin ko lang. May tanong ka kanina, pangalawa ba yun? Yun. Kung ikukumpara natin ang bawat tula na iyong napanood, ano ang kanilang etc. So, parang sana nilagyan mo ng title muna bago mo nilagyan ng sagot. Kunwari, kung ako meron akong tanong, ano nga ba yung cause? Bakit nga ba naging ganito yung ganyan? Ano nga ba yung, so parang kapag nilatag ko siya ng isang buo, kikita ng mga estudyante, ito yung sanhi, ito yung bunga, okay, ito yung magiging, resolution. Kumbaga ganun pa rin sa chok-chok. No, kahit segregated sila, kailangan tahi-tahi pa din. Susunod, ayan, kapag nakakuha ka na, sorry, ito sa values integration part na to ha, Filipino teacher. Sa processing questions mo, nakuha mo na kanina yung critical na pag-iisip. So, dun sa critical na pag-iisip na yun, malapit na yun sa critical na pag-uunawa. Pwede mo na kasing gamitin yun, o pwede mo na kuhain yun bilang means sa pag-connect nun sa VTD mo. Tapos, pag nakuha mo na kasi yung VTD mo, mas mainam dun mo na palalimin mo na. Tumigil ka na doon, tapos ikaw na yung magpalalim. At mapapalalim mo lamang yun kung yung mga susunod mong katanungan, medyo related din doon. So I guess, kaya medyo siguro na nakulangan yung ating Filipino teacher sa pagpapalalim. Baka dun din sa paggawa mo ng questions mo, paano mo pa nga ba ito tatahi-tahi para parang from surface level, mapalalim. Tapos magandang connect sa lesson. Ayun din, nasabi rin kanina ng teacher yung improve reframing questions or forming follow-up questions. Kailangan yun, di ba, na alam mo kasi parang magaling kang mag-isip doon, parte yun ng skill ng isang teacher. Magaling kang mag-create ng follow-up question para makuha mo yung response na gusto mo. Di ba? Art of questioning. Kailangan pa natin ma-improve doon. Hindi rin natapos yung processing questions, maybe because of that time. And susunod, add pictures most importantly sa history. Maganda na, mo siya, graphic organizer mo siya. Pero sa totoong buhay, ang grade 8 students, medyo hirap yan manatili yung focus nila. Hirap sila na puro words lang. Lalo na sa Filipino, no? Yung mga estudyante natin ngayon, neither bihasa sa English o sa Filipino. So parang kailangan ikaw sa teacher kaya mo mag-aid doon. How can I better teach them that? One of your attempts could be adding pictures, adding videos. Ganyan, magiging mas malikhain ka pa sa pagpresenta ng iyong mga tinuturo. Tapos, eto last na, minor pero importante. Nung pumasok ka na pabalik sa Meet, iba na yung pangalan mo. Yeah. So, katakot yan mamaya, 'di ba? Iba yung nakalagay diyan na tapos hindi pala akma sa formal setting. So, makorek ka bigla. Ayun lang naman, Teacher Prince. Meron pa akong additional question pero later na lang siguro pag natapos na ang lahat. Pero with that, thank you so much, ating evaluator sa Filipino. Teacher Prince, may nais ka pang sabihin bago tayo magtapos? Thank you po. Thank you po sa lahat na pumaten, lalo na po kay Teacher Francine, kay Teacher Gwen, and Teacher Amira, and then sa'yo po, Teacher Shelo. Pwede po mag-photo ops lang po muna tayo. Open cam. Sure. Diyan na lang, si Teacher Amira na lang. Okay. Ayan. Okay po. Ayan. 1, 2, 3,